Universal Social Pension Bill para sa lahat ng mga senior citizen ng mga Filipino. Ano na nga ba ang status matapos itong ma-approve sa Kamara? Saan na nga ba ito na level ngayon? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa man po kayong dako sa mundo. Ito nga mga ka-vlogs, no, dahil napabalita na natin noon na ang inyong inaantay na Universal Social Pension Bill para sa lahat ng mga Filipino senior citizen ay aprobado na nga po sa Kamara. Ito nga ay dadako na sa next level mga ka-vlogs, kung saan doon na naman ito magkakaroon ng debate, diskusyon, kung talagang deserve ba ito na magiging isang ganap na batas. So pag-uusapan natin kung ano na ang status niyan ngayon, saan na ba ito, at kaya ba na maisabatas ito bago matapos ang 2024 or bago tutungtong ang 2025. Bago natin yan pag-uusapan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa Universal Social Pension Bill. Marami talaga ang mga Filipino senior citizen na umaasa na magiging isang ganap na batas na itong Universal Social Pension Bill. Ang Marcos administration na kaya ang makakagawa nito, or bago bababa ang Pangulong Bongbong Marcos, magiging batas na ba ito mga ka-vlog? Saan na ba ito ngayon matapos ngang aprobahan ng House of Representatives itong Universal Social Pension Bill? So ang status nito ngayon ay ipapasa na sa Senado. Kasi naman ang House of Representatives na siya pong pinakamay akda nito, no, sa pamamagitan ng Senior Citizen Party List Representative Congressman Rodolfo Ordanes, no, siya po ang main author, no, ang may akda para sa itong bill na to, Universal Social Pension mga ka-vlog. So matapos kasi na aprobahan ito ng Kamara, ng House of Representatives, at nakalusot naman ito, ang susunod dito ay ang Senado na naman, no? Ipapasa ito sa Senado. At ang mga senador na naman natin yung magkakaroon ng debate, diskusyon, himay-himayin pa yan nila mga ka-vlogs, no? Yung nasabing panukalang ito, the Universal Social Pension, kung talaga bang makakabenepisyo ang ating mga senior citizen, talaga bang kakayanin ang pondo. No, importante yung pondo, kung kakayanin ba talaga ng gobyerno ng Pilipinas. Well, anyway, no, ayon naman po sa ating mga mambabatas, particular na mga may akda nito, no, kung noong mga nakaraan natin na mga videos ay pinakita natin sa inyo yung interview ng ating mga may akda ng Universal Social Pension Bill na ayon sa kanila ay kakayanin, no? Kakayanin ng national budget ng Pilipinas punduhan itong nasabing Universal Social Pension Bill kung sakaling maisabatas, no? Ayon po yan sa kanilang pag-aaral, talagang kakayanin. Now, well, good news nyo, kasi kakayanin naman talaga kung gusto talaga. Kasi once funded na yan ng, or meron ng allocation na budget, ay kung kasama ito sa national budget, ay talagang meron naman talaga yung pera, no, yung gobyerno natin. Ang problema lang talaga yung pagpapatupad, no, yung mga implementing agencies, kung paano ipapatupad, kung makakaabot ba ito sa mga beneficiaries. Yun lang yung problema. But the national government ay talagang kakayanin ito mga ka-vlog. So as of now, nasa Senado, no, ang nasabing panukala, at ayon po sa ating senior citizen representative
Congressman Rodolfo Ordanes ay umaasa sila na magiging batas ito, magiging prioridad ng Senado bago matapos itong 2024 at pagtungtong ng 2025 magiging isang ganap na batas na ito para masimulan na ang nasabing Universal Social Pension Bill kung saan mga ka-vlogs talagang dapat maisabatas ito bago matapos ang third quarter ng taong ito kasi nagkaroon na kasi ng ng national budget yung budget natin for 2025. So I'm sure kahit maisabatas ito ngayong taon na to, ang Universal Social Pension Bill ay hindi pa ito i-implement, hindi pa siya effective next year kasi nga allocated na yung national budget natin for 2025 unless kung ihahabol ng gobyerno natin, ihahabol ng Marcos administration. So itong Universal Social Pension Bill, ulitin ko para po ito sa lahat ng mga Filipino senior citizen, 60 years old pataas, ayan, mayaman man kayo or mahirap, walang trabaho, merong trabaho, may negosyo or wala, may source of income or wala, merong nagbibigay na suporta ng anak or wala, may karamdaman o wala, may kapansanan o wala, may pambili ng gamot o wala. Lahat kayo, basta 60 years old pataas, basta Filipino lamang na 60 years old pataas, considered as Filipino senior citizen, meron kayong senior citizen ID at registered kayo sa National Commission of Senior Citizen Database or NCSC, abay, pwede kayo or kasali kayo dito sa Universal Social Pension mga ka-vlog. So, mahalaga ngayon na magparehistro muna kayo sa NCSC database. Ang link po is ang www.ncsc.gov.ph. Magparehistro na kayo dahil ngayon po meron ng 5.7 million na mga Filipino senior citizen ang andyaan na nakarehistro sa NCSC database. Baka isa kayo sa hindi pa, abay, wag na magpahuli para naman makasali kayo dito sa tinatawag natin na Universal Social Pension Bill na wala ng pili, pantay-pantay na ang lahat, makakatanggap ng buwan ng pensyon na 1,000 piso bawat buwan mga ka-vlog. So, ayon naman po sa panukalang ito, itong Universal Social Pension Bill, ayon sa panukalang ito ay the first year na i-implement ito, magsisimula muna sa 500 pesos. And the following year ay merong dagdag ng 100 pesos hanggang maabot po yung 1,000 pesos monthly mga ka-vlogs. And mga SSS pensioners, PVAW pensioners, GSIS pensioners, mga pensyonado natin dyan, huwag mag-alala, kasama na kayo dito, kasali na kayo dito sa Universal Social Pension Bill. Kaya nga pantay-pantay na po kayo lahat, wala nang magsiselusan, wala nang magtatampo. Kaya naman mga pensyonado natin dyan, mag-register na din po kayo sa NCSC database mga ka-vlogs. Uulitin ko, ang website ni NCSC ay ang www.ncsc.gov.ph. So ngayon, ulitin ko po, the Universal Social Pension Bill, andyan na po sa Senado at abangan natin ang diskusyon, ang status nito ng ating mga senador. Harinaway, magiging prioridad nila ito at harinaway na tutulong sila na maisabatas ito. Kasi yun naman po yung layunin na binuhoto natin itong mga senador, ating mga kongresista, ating presidente, sino man sa ating mga politiko, ating mga legislative officials na para magkaroon tayo ng magandang batas na magbibigay ng kapakanan, mga benepisyo sa mga mamamayan, lalong-lalo pa sa ating mga senior citizen. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais po sumuporta sa aking channel, ay maaari nyo na pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. And sa mga gustong maging miyembro, pwede yan mga ka-vlogs. Kung nakita nyo po yung join button na nasa baba, pindutin nyo, maraming perks dyan, mamili lamang kayo. Sana naging gabay ang video na to kahit paano ay na-update tayo, nabigyan tayo ng kaalaman, nabigyan tayo ng pagpapaunawa sa inyo na may kinalaman po sa benepisyo at pagiging senior citizen.
Kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on yung notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga tanungan, ay i-komento nyo na sa comment section na nasa baba. O di kaya ay mag-message kayo sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Paki-follow na din po ang page na yan mga ka-vlogs. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.